David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1281. Kalmado ang mukha ni David, nakapikit ang mga mata, at tila hindi naririnig ni David ang usapan ng mga tao sa paligid niya. Biglang nagmulat ng mata si David. Sa sandaling ito, ang mga miyembrong iyon ng pamilyang Ning ay labis na natakot kaya umatras sila. Dahil alam nila na kapag natapos na ang oras, papatayin si David. Dahan-dahang bumangon si David at tumingin sa pamilya Ning, ayaw na niya sa iyo, kaya walang silbi na mabuhay ka. Nang makita ito ng pamilya ni Ning, sunod-sunod silang lumuhad at nagmakaawa kay David na iligtas ang kanilang buhay. Sa harap ng buhay at kamatayan, ang dignidad ng tao ay sining. Ngunit walang awa sa mata ni David, wala siyang awa sa sinumang sumasalungat sa kanya. Ang lahat ng kanyang awa ay malupit sa kanyang sarili. Kung nahulog siya sa mga kamay ng mga taong ito, naniniwala siya na walang maaawa sa kanya. Akmang aalis na si David, biglang may dumating na kotse. Mabilis na lumabas si Ning Dahay sa kotse at sinigawan si David, "Tumigil ka, David, tigilan mo ako." Tumingin si David kay Ning Dahay at itinaas ang gilid ng kanyang bibig, "Sa wakas ay nagpakita ka na." Pero who knows, hindi pinansin ni Ning Dahay si David pero nagmamadaling tumalikod, binuksan ang pinto ng kotse at tinawag si Mr. Shi pababa. Nang makitang dumating talaga si Mr. Shi, napakunot ang noo ni David. At nagulat din ang mga manunood. Nagkaroon ng diskusyon. "Damn, itong Ning Dahay na ito ay hindi magiging duwag na iligtas ang mga sundalo, hindi ba? Gusto mo bang lumapit si Mr. Shi?" Si Mr. Shi ang taga-suporta ni David. Bakit inimbitahan ni Ning Dahay si Mr. Shi? Gusto mo bang makipagkasundo kay David? Ang patriarch ng kagalang-galang na pamilyang Ning, ang veteranong si Wao, ay inilagay sa ganoong sitwasyon ng mabalahibong batang lalaki. Malakas ang usapan at malinaw na naririnig ito ni Ning Dahay, kinukutya siya ng lahat. Ngunit walang pakialam si Ning Dahay sa mga ito sa ngayon, kailangan niyang panatilihin ang kanyang lakas. "Mr. Shi, bakit ka nandito?" Tanong ni David kay Mr. Shi. "Pinatawag ako dito ni Ning Dahay dahil gusto niyang kumbansihin kita na sumuko na sa paghamon sa kanya. Gusto niyang makipagkasundo sa'yo. Kung ano man ang gusto mo, maipapangako ka ng Ning family basta huwag mong istorbohin ang Ning family." Sabi ni Mr. Shi. "Makipagpayapaan sa akin." Natawa si David, "Nang baliin ko ang dantan at buto ko, bakit hindi mo sinabi na gusto mong makipagpayapaan? Bakit hindi mo sinabi na gusto mong makipagpayapaan nang pumatay ka ng 12-dosenang tao sa Valley of the Wicked? Gusto mo bang makipagpayapaan sa akin ngayon? Huli na ang lahat. David, yung ginawa ko dati, may mali sa pamilya Ning ko, lalo na sa ginagawa ng anak ko sa'yo, susubaybayan ko siya ng mahigpit, basta promise mo na hindi mo guguluhin ang Ning family ko, dapat hayaan mo ako. Hayaan kang magkaroon ng mga mapagkukunan." Ibinaba ni Ning Dahay ang kanyang kinatatayuan at sinabi kay David sa harap ng maraming tao. "Wala akong kailangan, gusto ko ang buhay mo, gusto kong mawala ang pamilya mo sa kabisera." Nagpakita si David ng matinding hangarin na pumatay. Sumimangot si Ning Dahay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "David, gusto mo ba talagang mamatay kasama ako? Kaya kung talagang mag-aaway kaming dalawa, walang kasiguraduhan kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay, pero tiyak na makikinabang ang ibang maharlikang pamilya." Kabanata 1282. "Huwag kang mag-alala, dapat ikaw ang namatay." Mariing sabi ni David. Namula ang mukha ni Ning Hai, ngunit hindi siya nakaimik, kaya tumingin siya kay Mr. Shi, umaasang matutulungan siya ni Mr. Shi na magsalita. "David, paano kung hindi kita hayaang hamanin ang pamilya Ning ngayon?" Tanong ni Mr. Shi kay David. "Kung gayon, hindi ako maghahaman, ngunit papatayin ko pa rin ang lahat sa pamilya Ning, kahit na sila ay dumanas ng opisyal na pang-aapi." Sinabi ni David sa pagpatay. Pagkalabas na pagkasabi ni David ay agad na nagulat ang lahat. Isa itong tahasang hamon sa kamahalan ni Mr. Shi. Pagod lang sa buhay ang pagpukaw sa kamahalan ng opisyal at pagtatanong kung sino ang nang-ahas sumunod sa opisyal laban sa opisyal. "Hindi ka ba natatakot na patayin kita?" Medyo malamig ang mukha ni Mr. Shi. Umiling si David, "Bago mo ako patayin, ipapadala ko ang lahat sa pamilya ng H3L." Napatingin ang lahat kay Mr. Shi, at sinabi ni David ang lahat ng salita dito, kaya napatingin sila sa reaksyon ni Mr. Shi. Gayunpaman, nang ahas si David na magsalita ng ganito, at hinangaan ito ng lahat.
Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, biglang lumingon si Mr. Shi para tingnan si Ning Dahay. Well, sabi ko nga, napakatigas ng ulo ng batang ito, baka hindi niya marinig ang mga salita ko, nakita mo na, wala akong magagawa. Gawin. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Mr. Shi at nagsimulang gumawa ng dalawang hakbang ng maingat, ngunit hindi nagtagal ay nawala ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ang mukha ni Ning Dahay ay sobrang pangit, at hindi niya inaasahan na si David ay maglalakas loob na magpakita ng paggalang kay Mr. Shi sa harap ng lahat. Si Mr. Shi ay kumakatawan sa opisyal na kamahalan, kaya hindi ba mapahamak ang opisyal na kamahalan. Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, mas alam ng lahat ang posisyon ni David sa puso ni Mr. Shi. Kung sino pa man iyon, matagal nang binugbog hanggang mamatay si Mr. Shi. David, mamamatay ka ba talaga kasama ko? Nang umalis si Mr. Shi, wala ring lobbyist si Ning Dahay at si David lang ang nakakausap. Sino bang nagsabing mamatay ang isda at masira ang lambat, hindi ka nakarapat-dapat na makipag-usap sa akin bilang kapantay. Puno ng paghamak ang mga mata ni David. Nang marinig ito ni Ning Dahay, galit niyang sinabi, David, masyado mong dinadaya ang mga tao, huwag mong isipin na hindi ka talaga natatakot sa iyo. Kung hindi dahil sa takot na samantalahin ng ibang mga pamilya ng sekta ang pagkakataong umatake, matagal na kitang tinawagan. Tumawa si David, walang say-sulakay dahil papawiin ko ang pamilya Ningmo, at akin din ang mga kayamanan ng pamilya Ningmo, ang sinumang maglakas loob na manakawan sa akin ay kaaway ko. Masasabing dominante ang mga salita ni David, ito ay para hamanin ang buong mundo ng martial arts sa Kyoto. Sige, tingnan natin kung gaano kakatalento ngayon, galit na galit. Nakita ko ang paghinga ni Ning Dahay na nagsimulang lumabas, at isang nakakatakot na enerhiya ang nagsimulang tumagos. Nang makita ito, sunod-sunod na napaatras ang mga tao sa paligid. Parehong Marquesas ay nagsimulang gawin ito. Parang bambahin ang venue. Mawawalan ng swerte ang sinumang makalapit. Gumawa ng song si Ning Dahay gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos ay nawala ang kanyang katawan sa isang iglap, mahigpit na hinawakan ang dibdib ni David. Nilinggan ni David si Ning Dahay nang hindi gumagalaw, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay kumikislap at ang mga kaliskis ay mabilis na nagsimulang tumakip sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, mas maliwanag pa ang kulay ng kaliskis sa katawan ni David. Ang bilis ni Ning Dahay ay napakabilis, ngunit nang hawakan ni Ning Dahay ang dibdib ni David gamit ang isang kuko, mabilis na na-activate ni David ang kanyang gininto ang katawan. Dapat alam mo na ilang araw na ang nakalipas ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react si David. Saksakin. Kasing tigas ng bakal ang 5 daliri ni Ning Dahay, ngunit agad nilang hinawakan ang dibdib ni David, ngunit hindi man lang nila sinaktan si David, kahit ang buo na gintong katawan ay hindi nabasag. Natakpin ng makintab na kaliskis ang katawan ni David at wala ni isa sa kanila ang nalaglag. Paano kaya? Puno ng pagtataka ang mukha ni Ning Dahay. Kailangan niyang malaman na sa suntok ng ilang araw na nakalipas, ang buo na gintong katawan sa katawan ni David ay halos gumuho, isang malaking bilang ng mga kaliskis ang nahulog, at ang ningning ay lumabo din. Kabanata 1283. Ngunit ngayon, ang kanyang welga ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay David, at hindi man lang niya nabasag ang walang pinsalang gininto ang katawan. You can't even break my body protection magic, how can you kill me? Tumawa si David. Kinagat ni Ning Dahay ang kanyang mga ngipin at galit na sumigaw, nagsimulang mapuno ng dugo ang langit, at pagkatapos ay namuo ang dugo sa mga palad ni Ning Dahay. Matingkad na pula ang mga palad ni Ning Dahay na parang na-fishing out ng sariwang dugo. Ito ang pandaraya ni Ning Dahay na duguan ng kamay. Tumalon si Ning Dahay at hinampes ng palad si David. Nang makita ito ni David, isang gintong liwanag ang nagsimulang kumislap sa kanyang kamay, at ang lahat ng kapangyarihan ng dragon ay natipon sa kanyang palad. Pagkatapos ng lahat, si Ning Dahay ay isang veteranong WoW din. Na-promote pa lang sa WoW, hindi pa rin pinapansin ni David ang lakas ni Ning Dahay. Banal na kamao ng liwanag. Galit na sigaw ni David, na sinundan ng nakakasilaw na liwanag mula sa palad ni David. Kung ikukumpara sa araw sa kalangitan, mas malala pa ang liwanag na ito. Boom! Napuno ng madugong ambon ang hangin, at ang figure ni Ning Dahay ay umatras ng ilang hakbang. Pagtingin kay David, hindi siya kumikibo, hindi man lang kinilig. This time, bumungad agad ang lakas ng dalawang tao.
Lahat ay tumingin kay David ng may pagtataka, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hoy! Hindi ba masyadong nakakatakot si David? Hindi ka panipaniwala na crush ko ang isang veteranong marquis sa murang edad. Henyo, talagang henyo itong si David. Nag-uusap ang lahat, hindi nila inaasahan ang kapangyarihan ni David na tuluyang durugin si Ningdahay. Noong una, inakala nilang magkasing lakas ang dalawa, at magiging isang siglo ng digmaan. Palaging may daan-daang mga round ng labanan, at kapag dumilim na ang langit malalaman ang mananalo. Ngunit ngayon ay makikita mo ang antas ng kapangyarihan sa isang palad lamang. Ang pangit ng mukha ni Ningdahay. Sa palad niya, ramdam na ramdam niya ang paglakas ni David. Ito ay hindi isang maliit na pagpapabuti, kahit 12-12 beses. Ang pagpapagaling sa isang malaking lugar ay nagpapataas ng kapangyarihan ng husto. Nakita ni Ningji, na nasa hindi kalayuan, ang kanyang ama na tumama mula sa palad ni David, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Hindi niya alam kung kailan niya mararating ang lakas ni David. Henyo talaga ang batang ito, pero huwag kang mag-alala, gagawin din kitang henyo. Sa sandaling ito, isang paos at matandang boses ang tumunog sa isipan ni Ningji. Nang marinig ang boses na ito, itinaas ni Ningji ang sulok ng kanyang bibig, at isang mapang asar na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Tinitigan ni Ningdahay si David na may pangit na mukha, ngunit hindi siya nagmamadaling kumilos, tila may hinihintay siya. At nakita ni David na hindi umatake si Ningdahay, kaya gusto niyang umatake muna. Pero gumalaw lang si David, pero abnormal ang pakiramdam niya. Nakita ko na ang mga gintong kaliskis sa katawan ni David ay nagsimulang mamula dahil sa pag-agos ng dugo. Ang katawan ni David ay nahawahan din ng dugong ito, at hindi nagtagal ay namula ang katawan ni David. Nagulat ang lahat nang makita ang biglaang pagbabagong ito. Tumawa si Ningdahay, David, bagaman lumakas ang iyong lakas, ngunit nalason ka ng aking dugo at malapit ka ng mamatay. Lumalabas na ang blood mist na namuo sa mga kamay ni Ningdahay kanina ay lason. Kahit na ang tunay na hamon ay hindi gumamit ng lason, ngunit ngayon ito ay isang buhay at kamatayan na labanan, sino ang nagmamalasakit? Tinitigan ni David si Ningdahay, hindi niya inaasahan na gagamit si Ningdahay ng lason. You don't have to look at me like, hindi ka ba masyadong confident ngayon? Di ba sabi mo hindi kita kayang patayin? Lalong naging mahiyain si Ningdahay. Hindi nagsalita si David, at ang pamamaraan ng condensation ng puso ay nagsimulang gumana ng mabilis, at ang lason sa dugo sa katawan ni David ay nagsimulang sumipsip sa kanyang katawan. Nang makitang pumasok ang lason sa dugo sa katawan ni David, si Ningdahay ay lihim na gumaan. Ang lason ng dugo ay pumasok sa katawan, dumating si Daloo Jinsian, at hindi niya ito mailigtas. Hindi lang alam ni Ningdahay na ang mga lason sa dugo na iyon ay naging mapagkukunan na ni David. Sa sandaling ito, ang lason sa dugo ay nabago sa espiritual na kapangyarihan ng heart condensation art na nakaimbak sa dantian ni David. Kabanata 1284. Hindi naging masaya si Ningdahay nang makitang lumiliwanag na ang pula ng dugo sa katawan ni David. Di nagtagal, namatay si David dahil sa pagkalason sa droga, at gusto niyang masaksihan ng lahat ang sandaling ito. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni David ay dahan-daang kumikislap, at ang lason sa dugo ay ganap na nasisipsip. Lason ka sa dugo, napakagandang bagay. Ang mga mata ni David ay matako, at ang hininga sa kanyang katawan ay sumabog. Sa pagkakataong ito, natigilan si Ningdahay, at lahat ay natigilan. Walang nakakaintindi sa nangyayari dito. Kitang-kita niya na ang katawan ni David ay pinasukan ng lason sa dugo. Paanong walang mali? Sa sandaling ito, mas malakas at galit na galit ang paghinga ni David sa kanyang katawan. Ikaw. Hindi ka ba natatakot sa lason sa dugo? Gulat na napatingin si Ningdahay kay David. Malamig na ngumiti si David, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ako ang may-ari ng Medicine God Valley. Sa tingin mo ba natatakot ako sa tinatawag mong blood poison? Nagulat si Ningdahay sa sinabi ni David. Hindi alam ni Ningdahay ang tungkol sa relasyon ni David kay Yao Shenggo. Hindi alam ni Ningdahay, ngunit alam ng ilang tao. Pagkatapos ng lahat, si Yao Shenggo ay palaging sumusunod sa mga utos ni David. Nakalimutan namin ang pagkakakilanlan ni David, ang may-ari ng Yaoshen Valley, kung nasaan ang Yaoshen Valley, paano siya matatakot na malason. Ito ay talagang naglalaro sa harap ng Guanggang na tinanim ng isang malaking kutsilyo.
David, hindi ko alam kung ilan ang pagkakakilanlan niya. Tahimik na nagsalita ang lahat. Ngunit walang nakakaalam na ang dahilan kung bakit hindi natatakot si David sa lason sa dugo na ito ay walang kinalaman sa kanyang pagkakakilanlan bilang may-ari ng Medicine God Valley. Ayaw lang ni David na malaman ng lahat ang sekreto ng kanyang lihim ng konsentrasyon. Malungkot ang mukha ni Ning Dahay, alam niyang hindi madaling harapin ang mga pangyayari ngayon. Kahit si David ay hindi natatakot sa lason sa dugo, mukhang magsisikap siya. Ano pa ba ang dapat gawin? Naikuyom ni David ang kanyang kamao at isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang kamao. Isang gintong dragon ang nakapulupot sa braso ni David, ang pinakahuling pagpapakita ng kapangyarihan ng dragon. Banal na kamao ng liwanag. Galit na sigaw ni David at saka sumugod palabas. Hinayaan ni Jinlong ang dragon na umungol at pagkatapos ay dumiretso sa Ning Dahay. Isang bagzo ng hangin ang agad na umihip sa lupa, at isang walang katapusang nakakatakot na puwersang espiritual na parang matalim na kutsilyo ang agad na pumaligid sa buong katawan ni Ning Dahay. May gulat sa mga mata ni Ning Dahay, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na naglalabas, na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag sa kanyang katawan. Walang katapusan ang tunog ng kuting. Nagnganga ang mga ngipin ni Ning Dahay at nagprotesta. Ngunit biglang, isang napakalaking at walang kapantay na puwersa ang bumagsak sa dibdib ni Ning Dahay, at agad na lumipad palabas ang katawan ni Ning Dahay. Boom! Malakas na bumagsak si Ning Dahay sa lupa at agad na sumuntok ng malalim na butas sa lupa. Ang lahat ay tumingin kay David na may takot, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala, ang suntok na ito, isang suntok lamang, ang kapangyarihang naglabasan ay nakakamangha. Tatay. Control. Sumugod ang pamilya ni Ning Ji at Ning at tinulungang makatayo si Ning Dahay. May dugo sa sulok ng bibig ni Ning Dahay, at ang kanyang mukha ay napakaputla. Lahat kayong lumayo. Pinilit ding lumabas ang galit ni Ning Dahay, at itinulak niya si Ning Ji palayo. Pagkatapos ng 2 hakbang pasulong, tinitigan ni Ning Dahay si David, huminga ng malalim, at hinampas ang palad sa dibdib nito. Kaagad pagkatapos, bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa bibig ni Ning Dahay. Pagkatapos ay mabilis na ikinaway ni Ning Dahay ang kanyang mga kamay sa ere na para bang gumagamit siya ng isang uri ng mahika. Sa isang iglap, tumaas ang nakakatakot na paghingal, at ang dugong ibinugan ni Ning Dahay ay naging ulap ng dugo. At biglang nalanghap ni Ning Dahay ang mga ambon ng dugo sa kanyang katawan. David, pinilit mo ako, lalabanan kita. Galit na tumitig si Ning Dahay sa kanyang mga mata, nagsimulang pumailanglang ang kanyang buong katawan. Hindi nagtagal, naging dugo ang katawan ni Ning Dahay, parang dugo. Kabanata 1285. Ikinaway ni Ning Dahay ang kanyang mga kamay, at maya-maya ay nakakita ang kanyang mga kamay ng malaking pulang marka. Kahit naubusin ko ang life skills ko, papatayin kita. Ang mukha ni Ning Dahay ay sobrang madilim, at ang marka sa kanyang kamay ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Nababaliw na ba si Ning Dahay? Nagsimula na talaga siyang magsunog ng sarili niyang dugo. Tinatayang alam ni Ning Dahay na kung hindi niya ito gagawin, magiging mahirap na makitungo kay David. Anyway, lahat ay mamamatay, si Ning Dahay ba ay mamamatay ng magkasama? Nang makitang ganito si Ning Dahay, nagulat ang lahat. Kung tutuusin, hindi madali para sa wow na linangin, lalo na para sa isang veteranong wow tulad ni Ning Dahay, ito ay mas mahirap. Imposibleng masunog ng maraming tao ang kanilang sariling dugo at enerhiya sa ganitong paraan. Ito ang Blood Demon Seal ni Ning Dahay. Ginagamit niya ang sarili niyang dugo para ipatawag ang dugong demonyo para lumaban. Ngunit kapag nagamit na niya ang pamamaraang ito, natatakot ako na hindi siya mamatay at maging lumpo. Nasa panganib si David ngayon. May nakakita sa teknik ni Ning Dahay at mahinang sinabi. Nang marinig iyon ng lahat, nagmamadaling nanlaki ang kanilang mga mata, sa takot na mamiss nila ang napakagandang larawan. Tiningnan ni David si Ning Dahay ng ganoon at nakita niya ang mas matengkad na mga marka sa kanyang mga kamay at bahagyang kumunat ang noo. Tila naramdaman ni David ang senyales ng makapangyarihang aura ng kamatayan. Parang may demonyo sa karatulang iyon na anumang oras ay dadaan sa karatula at susugod. Hindi nagtagal, lumaki ang pulang marka ng dugo, at sa wakas ang buong imprint ng tao ay kasing linaw ng salamin. At sa tandang ito ay umuungal ang isang hayop na puno ng ngipin. Lahat ay napatingin dito ng may pagtataka, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala.
Wala pang nakakita kay Ning Dahay na naglagay ng Blood Demon Seal. Gusto kong magsakripisyo ng dugo para bigyan ako ng walang katapusang kapangyarihan. Sigaw ni Ning Dahay sa Beast Inside. Hindi nagtagal ay nabasag ang karatula at isang halimaw na puno ng ngipin ang sumugod. Nagulat ito sa lahat at marami ang nahiya at nagtakbuhan sa takot. Dumudugo ang mga hayop at ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanilang mga katawan ay nagpahirap sa lahat na huminga. Pumatay ka! Itinuro ni Ning Dahay si David, pagkatapos ay kinagat ang dulo ng daliri at agad na kumalat ang dugo sa noo ng hayop. Carjaiso. Ang hayop ay umungal at tumingin kay David ng mga mata na parang mga kampanang tanso. Kaagad pagkatapos, isang figure ang bumangon sa langit na parang bundok na nagmamadali patungo kay David. Dumadagindong. Ang malaking katawan ng halimaw ay lumipat patungo kay David upang sugpuin ito. Isang madugong aura, isang nakamamatay na aura ang tumagos sa buong kalangitan, at ang halimaw ay tumalon sa kalangitan, na nagdala ng walang katapusang bagyo, at isang bug zone ng hangin ang tumagos sa madugong aura mula sa katawan ng hayop, na patuloy na lumalapit kay David. Sa harap ng napakalaking halimaw na ito, ang katawan ni David ay mukhang hindi gaanong mahalaga. Tumingin si David sa malaking halimaw, ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay patuloy na kumikislap, at ang dragon na kristal ay patuloy na nagliliwanag ng kapangyarihan ng dragon. Inipon ni David ang lahat ng kapangyarihan ng dragon at pinalabas ito mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng dragon ay naging isang gintong dragon at pagkatapos ay lumipad sa itaas ng ulo ni David. Lahat ng nakakita ng kakaibang eksenang ito ay muling nabigla kay David. Nang makita ang halimaw na sumugod, ang gintong dragon sa itaas ng ulo ni David ay bumigkas ng dagindong ng dragon at pagkatapos ay biglang sumugod patungo sa hayop. Makikita na nang sumugod ang gintong dragon patungo sa halimaw, tila tumigil ang katawan ng hayop. Dumadagindong. Agad na nabangga ang katawan ni Jinlong sa halimaw. Sa isang iglap na yanig ang universo, umungal ang kalye at nanginig ang mundo. Dapat mong malaman na ang enerhiya na ibinubuga ng banggaan sa pagitan ng gintong dragon at ng hayop ay hindi isang bagay na maaaring ilabas ng labanan sa pagitan ng dalawang marquis. Kabanata 1286. Isang malaking enerhiya ang kumalat sa paligid, ang mga taong nag-aakalang nagtatago sila sa malayo ay tinamaan ng biglaang enerhiya, at maraming tao ang sunod-sunod na lumipad palabas, at maging ang ilang mga taong may mahinang lakas, ang kanilang mga katawan ay agad na nabasag ng nakakatakot na enerhiya na ito. Ang panunood ng hilarity ay inilalagay ko ang aking buhay dito, kaya kung wala ang kapangyarihang iyon ay hindi ako makakapanood ng hilarity. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin upang labanan ang nakakatakot na enerhiyang ito, habang paulit-ulit na pumutok si Ning Dahay. Boom! Nagkaroon ng isa pang pagsabog, at ang katawan ng mabangis na hayop na iyon ay sumabog sa hangin sa isang iglap, pagkatapos ay naging isang maliit na punto ng liwanag at nawala sa hangin. At agad na bumalik sa katawan ni David ang gintong dragon matapos marinig ang dagindong ng dragon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni David. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng pambihirang tagumpay ni Yuan Ying, maging ang kapangyarihan ng dragon ay tumaas ng husto. Lahat ay tumingin kay David na may pagtataka ng mga mata, at ang ilang mga tao ay napalunok ng kanilang laway ng walang malay. Dapat mong malaman na ang Blood Demon Seal na ito ni Ning Dahay ay makikita sa pamamagitan ng pagsunog ng Blood Essence at maging sa paggugol ng kanyang buong buhay. At ang hayop na iyon ay kumakatawan sa pinaka-nakakabaliw at pinakamataas na kapangyarihan ni Ning Dahay. Ngunit ito ay napakalakas, ngunit ito ay hindi mabata. Paano ito posible? Paano ito posible? Si Ning Dahay ay ganap na desperado sa sandaling ito. He tried his best pero hindi pa rin matitinag si David. Ang David sa ngayon ay hindi ang David ng ilang araw na nakalipas. Ang lakas ng Great Realm ay bumuti, kaya't ang dalawang tao ay bumuo ng isang puwang. Dahil sa pagkakaibang ito ng kapangyarihan, hindi na umaasa si Ning Dahay na manalo. Yan lang ang kaya mo. Malamig na tiningnan ni David si Ning Dahay. Hindi nagsalita si Ning Dahay, ngunit mabilis na nawala ang aura sa kanyang katawan, at hindi nagtagal ay naging ordinaryong tao siya. Kulay abo agad ang buhok niya, parang matanda na naghihingalo. Ang kasalukuyang Ning Dahay ay matagal nang nawala ang hitsura ng pinuno ng isang martial arts family, at wala rin ang kanyang kay-abangan. Nang makita ito, alam ng lahat na si Ning Dahay ay natalo, at ang pagkatalo ay ganap na.
At ang mga miyembro ng pamilyang Ning ay labis na natakot sa sandaling ito dahil ang pagkatalo ni Ning Dahay ay nagpahiwatig din ng kanilang kamatayan. Pop! Pop! Lumuhad ang pamilya Ning, lumuhad sila para kay David, nakikiusap kay David na iligtas ang kanilang buhay, at lumuhad din sila para kay Ning Dahay, umaasang may iligtas sila ni Ning Dahay. Sa sandaling ito, matapos makita ang pagkatalo ng kanyang ama, malamig na kumislap ang mga mata ni Ning Ji, at tahimik na dumulas ang kanyang katawan sa bakuran. Matapos dumaan sa lihim na daanan ng pamilya Ning, nakatakas na siya. Tumingin si Ning Dahay sa pamilyang Ning na nakaluhod, puno ng pagod at kawalan ng magawa ang kanyang mukha. David, talo na ako? You can do whatever you want with me. Sana palayain mo sila, tanggalin mo ang anak ko. Napagtanto na ni Ning Dahay na hindi na siya makakaligtas, at hinihiling lang niya na palayain ni David ang pamilya Ning. Sa tingin mo posible? Pinabayaan ba ng pamilya Ning mo ang masamang tao? 10 tao sa lambak ng masasama, lahat sila ay namatay ng malungkot, ang kanilang mga buto ay hindi malamig, at lahat sila ay namatay para sa akin, at mayroon akong responsibilidad at tungkulin na ipaghiganti sila. Puno ng pagpatay ang mga mata ni David, hindi niya pinaalis ang sinuman sa pamilya Ning dahil ang mga taong ito ay may dugo mula sa Valley of the Wicked sa kanilang mga kamay. Ang kabautan sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Lalo na sa mundo ng martial arts, buhay at kamatayan lang, walang awa. Si David ay hindi birhen, lahat ng tumutokso sa kanya ay mamamatay. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng kayamanan at mapagkukunan ng pamilya Ning. Mayroong ilang mga magic tool sa aking sekretong silid. Ibibigay ko ang mga ito sa iyo ng magkasama. Hinihiling ko lamang na hayaan mo ang aking anak. Sa sandaling ito, hindi man lang alam ni Ning Dahay na matagal nang umiwas si Ning Ji, at nag-aalala pa rin siya kay Ning Ji. Kabanata 1287. Ning Dahay, nag-aalala ka pa rin sa anak mo. Iniwan ka ng iyong anak at tumakas, at ngayon ay tumakas na siya. Sa sandaling ito, sa gitna ng mga taong nanunood ng labanan, may sumigaw ng malakas. Noon lang napansin ni Ning Dahay na nawala na si Ning Ji, at natagpuan na lang ito ni David. Noong una, binigyang pansin ni David si Ning Dahay, ngunit hindi niya pinansin si Ning Ji, ngunit ayaw niyang makatakas ang taong ito. Nang makita ni Ning Dahay ang kanyang anak na tumakbo palayo, hindi siya nagalit, ngunit tumawa din siya ng malakas, hahaha, sa pagkakataong ito, hindi mamamatay ang pamilya kong Ning. Kahit tumakas ang anak mo hanggang sa dulo ng mundo, kukunin ko pa rin ang buhay niya. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at malamig ang boses. Hindi mo pwedeng patayin ang anak ko, hindi mo siya mapapatay dahil lahat ng tao dito ay mamamatay. Mabangis na umungol si Ning Dahay. Kaagad pagkatapos, nakita ko ang paghinga ni Ning Dahay na nagsimulang humagupit, at ang isang sinag ng liwanag mula sa kanyang dibdib ay tumago sa kanyang balat at sumikat. Ito ang gintong elixir sa katawan ng martial artist. Kapag narating mo na ang Marquee Realm, ang ginintoang elixir ay mamumanga, ngunit para sa isang mandirigma, isa lamang sa bawat daan ang maaaring magbunga ng gintong elixir. Ang kapangyarihang sumisira sa langit at sumisira sa lupa ay patuloy na namumuo sa gintong elixir ng dibdib ni Ning Dahay. Itong si Ning Dahay pala ay ang Marquee ng Jindan, sisubog na siya, tatakbo ng mabilis. Sa sandaling ito, sa mga taong nanunood ng labanan, nakita ng ilang tao na malapit nang sumabog si Ning Dahay at nagsimulang tumakbo ng desperadong palayo. Di nagtagal, tumakas ang lahat na nanunood sa labanan, at ang pagsira sa sarili ni Marquee Wo ay malamang na mas malakas kaysa sa daan-daang toneladang pampasabog. David, sa pagkakataong ito gusto kong mamatay kasama ka. Angal ni Ning Dahay kay David. Sa ngayon, mas gugustuhin ni David na patayin si Ning Dahay kaysa sirain ang sarili dahil nandyan si Ning Ji at lahat ng miyembro ng pamilya Ning. Kung pasabugin niya ang kanyang sarili, hindi nagugustuhin pa ng pamilya ni Ning na mabuhay, at hindi rin mabubuhay si Ning Ji. Sa makatuwid, kahit mamatay si Ning Dahay, hindi niya sisubog ang sarili at mamamatay kasama si David. Pero iba na ngayon. Dahil hindi pa kakawalan ni David ang pamilya Ning at nakatakas si Ning Ji, walang pag-aalala si Ning Dahay. Para sirain kasama ko. Napangiti ang gilid ng bibig ni David, hindi kita pipigilan na sirain ang sarili, gusto ko lang subukan kung kaya ng katawan ko ang pagsira sa sarili ni Marquee Wo. Hindi napigilan ni David si Ning Dahay. Ngayon siya ay nasa kaharian ni Yuan Ying. Hanggat hindi nawasak si Yuan Ying, hindi mamamatay si David.
Hipan man ang laman, hindi ito mamamatay. Ito ang tiwala ni David, kaya naman naglakas loob siyang sumubok. Ang katawan ni David ay kumikinang sa isang nakasisilaw na gininto ang liwanag, at ang undead na gininto ang katawan ay kasalukuyang sobrang pilit, at ang lahat ng mga kalamnan sa katawan ay nagkadikit. Guru, huwag, huwag. Nang makitang sisubog na siningdahay, nataranta ang mga miyembro ng pamilyang Ning. Pinigilan nila si Ningdahay, hindi dahil ayaw nilang mamatay si Ningdahay, kundi dahil ayaw nilang mamatay. Kung pasabugin ni Ningdahay ang sarili, wala sa kanila ang makaliligtas. Ang butler ng pamilya Ning ay humakbang pasulong, naghahanda na pigilan si Ningdahay sa pagsira sa sarili. Ngunit sino ang nakakaalam na ang mayordomo ng pamilya Ning ay humakbang pasulong, at hinampis siya ni Ninghayhay sa ulo. Paano ka magiging sakam sa buhay ng pamilya Ning at takot sa kamatayan? Si Ningdahay ay parang baliw sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay iskarlata. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat ng miyembro ng pamilya Ning. Pagkatapos magtinginan, lahat sila ay sumugod kay Ningdahay. Gusto nilang pigilan si Ningdahay na pasabugan ang sarili, dahil kapag si Ningdahay ang pumutok sa sarili, tiyak na mamamatay sila. At kung patay na si Ningdahay, baka may kisla pa silang pag-asa sa harap ni David. Mukhang balak nilang patayin si Ningdahay para humarap kay David kapalit ng pagkakataong mabuhay. Nanginginig ang kasikatan ni Ningdahay habang pinagmamasdan niya ang mga miyembro ng pamilyang Ning na sumugod. Dahil sa matinding galit ay hindi na siya nakaimik. Kabanata 1288. Ano? Umungol ng malakas si Ninghay. Ang katawan ay agad na sumabog sa hindi mabilang na mga sinag ng liwanag, na sinundan ng isang malaking pagsabog. Ang lupa ay yumanig at ang mga nakapalibot na gusali ay naging pulbo sa isang iglap. At ang mga miyembro ng pamilyang Ning na hindi sumugod sa tabi ni Ningdahay ay agad na nilamon ng airwaves, at naging abo rin ang kanilang mga katawan. Nagnganga si David ng kanyang mga ngipin para lamang maramdaman ang walang katapusang kapangyarihan na dumarating sa kanya. Agad na tinamaan ang buong katawan niya. Ang mga kaliskis ng katawan ay nagsimulang mahulog mula sa isang malawak na lugar, at sa wakas ang buo na gininto ang katawan ay tuluyang nabasag. Ang katawan ni David ay nasa ilalim ng matinding presyon at siya ay mabilis na nahimatay. Hindi ko alam kung kailan, dahan-dahang iminulat ni David ang kanyang mga mata, at may mga galos na sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi ito nagbabanta sa buhay, at sa loob ng 100 metro ng pagsira sa sarili ni Ningdahay, wala na at naging pulbos na ang lahat. Talagang malakas ang pagsira sa sarili ni Marky Wu. Tiningnan ni David ang may peklat na katawan at bangulong sa sarili. Samantala, ang Kyoto Budo Alliance. Nakilala ni Zuji siya ng ilang marangal na pamilya, at sa harap nila ay isang malaking screen na nagpapakita ng eksena ng pakikipaglaban ni David kay Ningdahay. Nakita mo ba na sa loob lamang ng ilang araw, nasira na ni David ang Marky Wu at nakaranas ng mga pagbabago sa lupa? Kung hindi mo siya papatayin, may gulo mamaya. Mataimtim na sabi ni Zuji-chan. Hindi ko talaga akalain na masyadong mabilis mag-improve ang powers ni David. Nag-aaral ba ang taong ito ng masamang kasanayan? Hindi makapaniwala si Long Jingguo na si David, na dati nilang minamaliit, ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban sa veteranong si Marky Ningdahay sa loob lamang ng ilang buwan. Oo, nagdududa din ako na itong si David ay may masamang kapangyarihan. Sabi ng isa pang may-ari ng bahay. Imposible, itong si David ay may iba pang sikreto. Umiling si Zuji-chan. Dahil alam niyang walang masamang kapangyarihan si David, kung mayroon siya, matagal na niya itong natuklasan. Akala ko si Ningdahay ang talagang pumatay kay David, ngunit ito pala ay isang pagmamalaki. Sabi ng may-ari ng bahay na may masamang mukha. Since David isn't dead, let's do it. Buti na lang at hindi umalis ang mga killer na inihanda ko. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zuji-chan, ngunit si Mr. Shi ay nasa likod ni David, kaya kailangan nating gawin ang lahat ng kailangan natin. Kung hinahabol ito ni Mr. Shi, tayo ay mga tipaklong sa isang lubad, at kailangan nating sumulong at umatras ng sama-sama. Sana sa pinuno ng alyansa, makasigurado ka, since we decided to stand together, syempre sabay tayong asenso at atres. Tiniyak ng may-ari ng bahay. Mabuti iyan, masisiguro kung hindi ito magtatagal, ang buong Kyoto Martial Arts World ay ang sphere of influence ng Martial Arts Federation natin. Isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zuji-chan. Dumadagindong.
Sa sandaling ito, biglang yumanig ang lupa, na para bang may naganap na lindol. Anong nangyari? Natigilan si Zujishan at nakasimangot. Ang iba ay nagmamadali ring tumingin sa labas, gustong makita kung ano ang nangyayari doon. Chief, pinasabog ni Ning Dahay ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, tumakbo ang elder ng Martial Arts Alliance at sinabi, "Pasabog ang sarili mo." Sa pagkakataong ito, si Zujishan at ang lahat ay natigilan. Alam nila kung ano ang kapangyarihan ng Wazang sa pagsira sa sarili. "Kamusta ang mga biktima?" tanong ni Zujishan. Pinasabog ni Marky Wu ang kanyang sarili ng may malakas na puwersa, at ang mga nanunood sa labanan ay natatakot na silang lahat ay magdusa. Kung maraming tao ang namatay o nasugatan sa Kyoto Martial Arts World ng sabay-sabay, siya, ang pinuno ng Martial Arts Association, ay mananagot din. Hindi pa malinaw, ngunit nakaalis na ang mga nanunood ng laban. Tinatayang namatay na magkasama sina Ning Dahay at David, at natatakot ang pamilya ni Ning na matapos ito. Sagot ng matanda. "Ngayon puntahan mo na." Napaungol si Zujishan. Nagmamadaling tingnan ito ng matanda. At si Zujishan ay nakaupo sa bench na may malamig na mukha. Kabanata 1289. Hindi niya inaasahan na pipilitin ni David si Ning Dahay na pasabugan ang sarili, dahil alam niyang hindi madaling pasabugan ni Marky Wu ang sarili kahit mamatay siya. Kung tutuusin, may pamilya rin si Marky Wu. Kung pasabugin niya ang sarili, ibig sabihin mawawala na ang buong pamilya sa mundo. Sa pagkakataong ito, natatakot si David na tiyak na mamamatay siya. Malumanay na sabi ng may-ari ng bahay. Pinasabog ni Marky Wu ang kanyang sarili, at walang anumang buhay na nilalang sa loob ng 100 metro. Hintayin natin na malaman natin, lagi kong nararamdaman na hindi ganoon kadaling namatay si David. Mabagal na nagsalita si Tol Jingguo. Alam ni Long Jingguo ang tunay na pagkakakilanlan ni David, at ang kapangyarihan ni David ay mabilis na lumago. Hindi naman kasi siya nag-cultivate ng evil arts kaya may kinalaman ito sa sikretong gusto niyang malaman. Ipinakulong niya ang kanyang kapatid na babae ng higit sa 20 taon at hindi kailanman pinatay si Long Rootong, ngunit nais lamang niyang malaman ang sikreto. At ang lihim na ito ay maaaring nakatago sa katawan ni David. "Oo, Terena. Bumalik ka muna." Ikinaway ni Zujishan ang kanyang kamay, at umalis ang ilang martial arts family patriarch. Pagkaalis pa lang ay pumasok ang 7 lalaking nakaitim. Ang 7 taong iyon ay nakasuot ng itim, maging ang kanilang mga ulo ay natatakpan ng mga itim na scarves, at ilang mga mata lamang ang nakalantad, ngunit ang mga mata ng mga taong ito ay mapurol, at hindi sila kumukurap, tulad ng mga patay, tahimik. Nakaharap sa 7 lalaking nakasuot ng itim na damit, kinuha ni Zujishan ang larawan ni David, bahagyang pinisil ito sa kanyang kamay, at agad na nasunog ang larawan. "Ang layunin ninyong 7 ay ang taong ito, na maibalik akong buhay." Inutusan ni Zujishan ang 7 lalaking nakasuot ng itim. Tumango ang 7 lalaking nakaitim at walang sabi-sabing lumabas. Ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Zujishan si David at gustong ibalik itong buhay ay dahil gusto rin niyang maipasok ang Dragon Crystal sa katawan ni David. Muling lumaban kay Ning Dahay, ang gintong dragon na umaaligid sa itaas ng ulo ni David ay labis na ikinagulat ni Zujishan. Kaya binago niya ang kanyang plano at nagplanong hulihin si David ng buhay, pagkatapos ay kunin si Longjing at patayin siya. Sa sandaling ito, tumingin si David kay Ning Dahay, na naging pulbos na, at sa pamilyang Ning, na nawala, at nakaramdam ng kaunting awa sa kanyang puso. Si Ning Dahay ang Marquis ng Golden Elixir. Kung makuha niya ang gintong elixir, tiyak na malaking tulong ito sa paglilinang ni David. Ngunit ngayon si Ning Dahay ay naging isang pulbos, at ang gintong tableta ay wala na. Ang susunod na hakbang ay maghanap ng paraan para malaman na si Ning Ji ang may kasalanan. Hindi mahalaga kung tumakbo ka hanggang sa dulo ng mundo, hahanapin kita. Puno ng determinasyon ang mga mata ni David. Nalutas na ito ng pamilyang Ning, ngunit may isa pa, at iyon ang malaking industriya at mapagkukunan ng pamilya Ning sa Kyoto. Nangangailangan ito ng isang tao na kunin ito at aalagaan ito. Si David mismo ay walang oras at kailangang maghanap ng talento. Gayunpaman, inilipat ni David ang Shadowless Villa sa kabuuan nito sa Valley of the Wicked. Medyo malayo ang distansya, at walang paraan upang masakop ang malaking industriya ng pamilyang Ning. Hindi nararapat na ang pamilyang Bao ang pumalit.
Kung tutuusin, ang pamilya Bao ay isa lamang simpleng pamilya ng negosyo na humahawak sa industriya ng pamilya ng martial arts. Huwag nating sabihin kung ang pamilya Bao ay may lakas na ipagtanggol, maraming bagay ang hindi naiintindihan ng pamilya Bao. Habang nag-iisip si David, isang tao, si Dong Jahao, ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang pamilya Dong ay isa ring sikat na martial arts family sa Kyoto, at si Dong Jahao ay isang mas matuwid na lalaki, at siya ay may magandang relasyon sa kanya. Kaya naman, umaasa si David na ang pamilya Dong ang pumalit sa malaking industriya ng pamilya Ning. Tungkol naman kay Dong Liken, naniwala si David na hindi na siya mangangahas na saktan muli ang kanyang puso. Sa pag-iisip nito, naglakad si David patungo sa bahay ni Dong at nakadalawang hakbang na lamang, nakita na lamang niya na tila may palihim na nagmamasid sa kanya. Napabuntong hininga ang kamalayan ni David, at agad niyang napansin na palihim siyang pinagmamasdan ng isang malapit na matanda sa Martial Arts Alliance. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David, ngunit hindi siya lumingon at malamig na sinabi, "Tuso, hindi estilo ng Martial Arts Alliance, dahil nandito ka, lumabas ka." Nagulat ang mga elder ng Martial Arts Alliance sa sinabi ni David, ngunit maingat silang lumabas. Kabanata 1290. Nandito ka ba para tingnan kung patay na ako? Tumingin si David sa elder ng Martial Arts Alliance at nagtanong. Medyo naging pangit ang ekspresyon ng matanda sa Martial Arts Alliance, ngunit tumango pa rin siya. Sa harap ni David, wala siyang lakas ng loob na itago ang kahit katiting na bagay. Pinatay lang ni David si Ning Dahay, at kung gusto mo siyang patayin, isang palad lang. Si David ngayon ay hindi na ang David na siya ay ilang buwan na ang nakakaraan. Ilang buwan na ang nakalilipas, sinundan ni David si Long Xiao, at ang mga elder ng kanilang Martial Arts Alliance ay lubos na minamaliit si David, ngunit ngayon kapag kaharap si David, kailangan nilang iyuko ang kanilang mga ulo ng maingat. Ito ay kapangyarihan, bago ang kapangyarihan dapat mong iyuko ang iyong ulo. Bumalik ka at sabihin kay Zujisha na ako, si David, ay ayos lang, hayaan mo siyang maghanda, at ako mismo ang pupunta sa alyansa ng martial arts. Tiningnan ni David ang natarantang ekspresyon ng mga matatanda ng Martial Arts Alliance at malamig na ngumiti. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si David at umalis nang walang ginagawa sa mga matatanda ng Martial Arts Alliance. Kailangan pa rin siya ni David na bumalik at magulat kay Zujishan. Sa pagtingin sa likod ni David, ang elder ng Martial Arts Alliance ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Tumawag sa telepono. Ang batang ito ay masyadong nakakatakot. Pinunasan ng elder ng Martial Arts Alliance ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagmamadaling tumalikod at umalis. Bahay ni Dong sa Kyoto. Sa kasalukuyan, nawala ang dating kaunlaran ng pamilya Dong. Magkaaway ang pamilya Ning at ang pamilya Dong. Nang umalis si Ning Dahay sa customs, lahat ng pamilya na orihinal na sumali sa pamilya Dong ay umalis na lahat sa pamilya Dong. Umupo si Dong Liken sa bulwagan at tumingin sa medyo naliligaw na pamilya Dong. Ang kanyang ekspresyon ay hindi maipaliwanag na nag-iisa. Ama, namatay si Ning Dahay at pinatay ni kapatid na David. Sa sandaling ito, pumasok si Dong Jahao sa bulwagan at sinabi kay Dong Liken. Nang marinig ito ni Dong Liken, bahagyang nagulat ang kanyang ekspresyon. Napakalinaw niya sa lakas ni Ning Dahay. Bagamat kalabanan niya si Ning Dahay, hindi mahuhulaan ang kalalabasan, ngunit mas malaki ang tsansa ni Ning Dahay na manalo. Ngayon ay parang napatay na ni David si Ning Dahay, kaya hindi na siya ang kalaban ni David. Si Dong Liken ay labis na nagsisisi, pinagsisihan ang kanyang sariling mga interes, at gusto pa niyang patayin si David upang makuha ang kayamanan para sa katawan ni David. Ito na siguro ang pinakapanghihinayang na nagawa niya sa buong buhay niya. Alam niya na kung hindi dahil sa dahilan ni Dong Jahao, ang susunod na papatayin ni David ay ang kanilang pamilya Dong. Bagamat noong huling beses na pinatay ni David ang pamilya Ning, nagkaroon sila ng maikling kooperasyon sa pamilya Dong. Ngunit labis pa rin itong pinagsisihan ni Dong Liken. Kung wala ang kanyang kasakiman para kay David at Dong Jahao, tiyak na makukuha ng kanilang pamilyang Dong ang tulong ni David. Ang kasalukuyang David ay hindi na ang dating David. Ang kakayahang patayin si Ning Dahay ay ginagawang si David ang pinaka-promising na bituin ng nakababatang henerasyon. At nawalan ng pagkakataon ang pamilya Dong nila na sundan si David dahil sa kanyang kasakiman. Alam ni Dong Liken na sa malapit na hinaharap, siguradong mababawasan ni David ang buong Kyoto Martial Arts World at maging ang buong Daxia Martial Arts World.
Guro, hinihiling ni Mr. Cheng na makita ka sa labas. Maya-maya lang, pumasok ang isang katulong ng pamilya Dong at nag-anunsyo. Mr. Chen. Ano Mr. Chen? Naghihinalang tanong ni Dong Likan. Si David ang may magandang relasyon sa young master. Sagot ng sumunod na lalaki. Nang marinig ang biglang pagdating ni David, biglang tumayo si Dong Likan at bahagyang tumibok ang kanyang puso. Dahil hindi niya alam kung ano ang pakay ni David. Napatay pa lang ni David si Ning Dahay, at nakarating agad siya sa bahay nila Dong. Magpapakamatay din ba siya? Medyo naging pangit ang mukha ni Dong Likan. Tay, lumabas tayo at tingnan natin, naniniwala akong walang gagawin sa iyo si Kuya David. Confident na sabi ni Dong Jahao. Tumango si Dong Likan, at ngayon ay maaari na lamang siyang lumabas upang tumingin. Ito ay isang pagpapala, hindi isang sakuna, hindi ito maiiwasan. Sinundan ni Dong Likan si Dong Jahao palabas. Kabanata 1291. Nang lumabas sina Dong Jahao at Dong Likan, nakita nila si David na nakatayo sa pintuan na puno ng dugo. Kuya David, nasaktan ka ba? Natigilan ang mukha ni Dong Jahao, at dali-dali siyang humakbang para tingnan ang mga sugat ni David. Bahagyang ngumiti si David, maliit na sugat lang. Mr. Chen, mayroon akong magandang gold painkillers dito pati na rin cheap painkillers, uutusan ko ang isang tao na magdala kaagad. Humakbang din si Dong Likan at nagmamadaling sumunod kay David ng may paggalang. Patriarch Dong, huwag mo nang kailanganin, minor injuries lang ito, at gagaling ito sa lalong madaling panahon. Pasasalamat na sabi ni David. Nang makita ang tono ni David, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dong Likan at agad na tumalikod at gumawa ng sumenyas, Mr. Chen, pasok ka sa kwarto. Pumasok si David sa bilya ni Dong, at nagbuhos si Dong Likan ng tsaa at tubig para kay David mismo. Nakita talaga ni David ang gulat sa puso ni Dong Likan at bahagya siyang ngumiti. Kuya David, narinig ko na pinatay mo si Ning Dahay. Tanong ni Dong Jahao kay David. Tumango si David, napatay kami, pero pinasabog niya ang sarili niya. Pasabog ang sarili mo. Nagulat silang lahat sina Dong Jahao at Dong Likan. Alam nila ang kapangyarihang mapanira sa sarili ng Marquis. Pinasabog ni Ning Dahay ang sarili, ngunit magaling si David. Nagtamo lamang siya ng maliliit na pinsala, na sapat na upang ipakita ang lakas ni David. Hindi ba mamamatay din si Ning Ji bilang resulta ng pagsira sa sarili ni Ning Dahay? Nagtataka na tanong ni Dong Jahao. Si Ning Ji ay nakatakas, ngunit kahit na tumakas siya hanggang sa dulo ng mundo, hahanapin at bugbugin ko siya. Umiling si David. Sayang naman. Masyadong madilim ang Ning Ji na ito. Kung tumakas siya, kailangan mong maging mas maingat. Sinabi ni Dong Jahao kay David. Salamat Kuya Dong sa pagpapaalala sa akin. Tumango si David at nagpatuloy, Kuya Dong, pumunta ako sa pamilya Dong sa pagkakataong ito dahil gusto kong kunin ng pamilya Dong mo ang lahat ng ari-arian at mapagkukunan ng pamilya Ning. Alam mo rin na napakalaki ng kayamanan ng pamilya Ning, at maraming martial arts na pamilya ang tumitingin dito. Ngayong patay na si Ning Dahay, kung walang kukuha sa ari-arian ng pamilya Ning, mabilis itong kakainin. Wala akong panahon para kontrolin ang mga ito, at ang mga larangang ito ay walang kahulugan sa akin, kaya sana si Kuya Dong ang pumalit. Nang matapos magsalita si David, natigilan sina Dong Jahao at Dong Likan. Lalo na kay Dong Likan, hindi siya hiniling ni David na ayusin ang account, napakaswerte niya, ngunit ayaw niyang magpadala si David ng ganoong kalaking deal sa pamilya Dong. Kuya David, totoo ang sinabi mo dapat alam mo na ang ari-arian ng pamilya Ning ay isa sa pinakamaganda sa buong Kyoto. Hindi makapaniwalang tanong ni Dong Jahao. Siyempre totoo. Nakangiting sabi ni David. Kuya David, dahil malaki ang tiwala mo sa akin, ako, si Dong Jahao, ay walang masabi. Sa hinaharap, hanggat sinabi mo ang salita mula kay Brother David, ako, si Dong Jahao, ay dadaan sa apoy at tubig at gagawin ang anumang bagay. Tuwang-tuwang tumingin si Dong Jahao kay David, na mula ang mga mata. Sa kabilang banda, hiyang-hiya si Dong Likan kaya lumuhad siya sa harapan ni David. Saglit na natigilan si David at nagmamadaling humakbang pasulong para tulungang tumayo si Dong Likan, Patriarch Dong, ano ang ginagawa mo? Mr. Chen? Wala akong ginawang mali, pero nahihiya ako kay Mr. Chen. Sa hinaharap, ako, si Dong Likan, ang magiging sanglaan ni Mr. Chen, at lahat ng miyembro ng aking pamilya Dong ay susunod sa utos ni Mr. Chen.
Kung ako, Dong Liken, maglakas loob na gumawa ng isang bagay na may dalawang puso, hindi ito papayagan ng mundo. Humanga si Dong Liken sa opinyon ni David sa sandaling ito, hindi na niya hinintay na saktan ang sarili ng ilang beses. Seryoso si Patriarch Dong. Magkaibigan kami ni Kuya Dong, at malaki ang naitulong niya sa akin. Mabuti na lang at nagtutulungan tayo. Bahagyang ngumiti si David. Hindi nagtagal si David sa pamilya Dong. Pagkatapos niyang pag-usapan ang ilang bagay, umalis na siya. Pupunta sana siya sa Rogue Valley para tingnan kung naka-recover na ang apat na rogue. Kabanata 1292. Valley of the Ungodly. Sa oras na ito, tinawag ni Huang Ligoo ang lahat ng tao, at ngayon ay lalabas na ang apat na masasama. At binalak ni Huang Ligoo na magdala ng isang tao para hanapin ang pamilyang Ning ngayon para lumaban hanggang kamatayan. Alam ni Huang Ligoo na ito ay isang sakuna, ngunit hindi siya natakot. Patay na si David, hindi na mabubuhay si Huang Ligoo, dapat niyang ipaghiganti si David. Unti-unting bumukas ang gate sa Devil Town Tower, at lumabas ang apat na kontrabida. Nang makita ng apat na masasamang lalaki si Huang Ligoo na dinadala ang lahat at binabantayan ang gate ng Demon Suppression Tower, lahat sila ay natigilan. Huangzo, anong nangyari? Tanong ni Ding Dao kay Huang Wuji. Seryoso ang ekspresyon ni Zhao Wuqi, at nag-isip siya sandali, hindi alam kung paano susundan ang apat na kontrabida. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinuka ni Zhao Wuqi ang kanyang bibig at sinabing, Master Dinggu, Chen. Si Mr. Chen Gay patay na. Ang mga salita ni Zhao Wuqi ay agad na naging sanhi ng pagkatulala sa apat na kontrabida. Zhao Wuqi, mahal mo, paano mamatay si Mr. Chen? Gaano katagal tayo na natili sa tore? Sinigawan ni Ding Busan si Zhao Wuqi. Isang buwan ka na rito, at sa buwang ito, nagtago si Mr. Cheng sa timog, ngunit natagpuan pa rin siya ng pinuno ng pamilya Ning Dahay, at pagkatapos ay pinatay si Mr. Chen. Kinagat ni Huang Wuji ang kanyang mga ngipin, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Paano magiging ganito? Paano mo nalaman ang balita? Hindi makapaniwalang tanong ni Ding Dao. Si Ning Dahay mismo ang nagsabi nito, at inihayag din niya na si Mr. Chen ay isang bangkay. Tinawag ko ang lahat at hinintay ko lang na lumabas ka at maghiganti kay Mr. Chen. Sabi ni Huang Wuji. Komandat ang katawan ni Ding Bo at muntik na siyang hindi matamba, pero ainal-alayan siya ni Ding Buer sa likod niya. Kapamilya Ning, gusto kong bayaran niya ng dugo ang utang niya. Galit na nanlaki ang mga mata ni Ding Bobo, nag-aapoy ang galit. Pinangunahan ni Ning Ji ang mga tao na patayin ang halos lahat sa Valley of the Wicked, at ngayon ay pinatay ni Ning Dahay si David. Ang utang ng dugo na ito ay dapat bayaran. Ning Dahay, papatayin ko ang iyong ninuno, papatayin natin ang hamak na ito ngayon at ipaghiganti natin si Mr. Chen. Nagngangalit si Ding Busan at umungol. Oo, patayin ang pamilya Ning at ipaghiganti si Mr. Che. Kung pumatay ka ng isa, hindi ka magbabayad, ngunit kung pumatay ka ng dalawa, kikita kami ng isa. Sumunod naman si Ding Busi. Hindi nagsikap si Ding na pakalmayan ang kanyang kalooban, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, napakakapangyarihan ng pamilyang Ning na mamamatay tayo kapag umalis tayo. Huangzo, dalhin mo ang iyong mga tao upang manatili, huwag kang mamatay ng walang kabuluhan, tayong apat ay pupunta. Nang marinig iyon ni Huang Ligoo, natigilan siya at sinabing, Master Dinggo, hindi ba kayong apat ay pupunta at mamamatay ng walang kabuluhan sa dami sa atin, makakalaban pa rin natin ang Ning family. Huwag kang mag-alala, walang sino man sa atin ang natatakot sa kamatayan. Dahil pinili nating pumunta, mayroon tayong determinasyon na mamatay. Ikinaway ni Ding Dao ang kanyang kamay, Huangzo, huwag kang magkamali, hindi ko sinasabing natatakot ka sa kamatayan, ayaw ko lang na mamatay ka ng walang kabuluhan. Pwede na tayong apat. Sa huling minuto, sisubog tayo. Natigilan si Huang Ligoo nang marinig ang salitang, pagpapatiwakal. Sa pangkalahatan, ilang martial arts ang pinipiling sirain ang sarili, dahil pagkatapos ng pagsira sa sarili, ito ay nawawala at walang natitira, kahit isang katawan. At ang pagsira sa sarili ni Marky Wo ay magiging mas nakakatakot. Tumingin si Huang Ligoo kay Ding, hindi alam kung ano ang sasabihin. Naintindihan din niya agad kung bakit hindi sila pinayagan ni Ding Dabo. Sumabog ang Marky ni Wo, at wala nang matitira sa loob ng 100 metro mula sa eksena. Kung pupunta sila ay magiging abo sa kalaunan. Oo,
Kaya nating pasabugan ang sarili natin, iniligtas ni Mr. Cheng ang ating buhay, at sumama lang tayo sa kanya. Malakas na sabi ni Ding Buson. Kinagat ni Huang Ligo ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Kabanata 1293. Mahilig ka ba sa self-destruction? Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang nagmula sa direksyon ni Taniguchi, ang masamang tao. Nagulat ang lahat at nagmamadaling sinundan ang tunog. Nang makita nilang humarap si David sa kanila, hindi makapaniwala ang lahat. Lalo na sina Huang Ligo at Huang Chonang. Kuya Chen, hindi ka ba patay? Hindi makapaniwalang sinugod ni Huang Chonang si David. Huangzo, hindi ba ito Mr. Chen? Saan mo nakuha ang fake news? Nang makitang lumitaw si David, biglang nagtanong si Ding Dao kay Huang Ligo na galit na galit. Ako. Si Huang Ligo ay puno rin ng kalituhan, hindi maintindihan kung bakit buhay pa si David. Sige, huwag mo siyang sisihin, namatay ako minsan. Bahagyang ngumiti si David at ibinahagi ang kanyang karanasan sa apat na tulisan. Nang mabalitaan nilang pinatay nga ni David si Ning Dahay at sinira ang pamilya ni Ning, nagulat ang lahat. Halos walang nakakaalam ng lakas ng pamilya Ning sa mundo ng martial arts ng Kyoto, ngunit ngayon ay nawasak na lamang ito ni David. Matapos ipaliwanag ni David ang ilang bagay, diretso siyang tumungo sa mahiwagang tore ng lungsod. Pagkatapos ng labanan sa Ning Dahay, bagamat nanalo si David, nasira din ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lubhang hamina. Dapat siyang pumunta sa Martial Arts Alliance upang maging karapat-dapat kapag ang taong Demon Tower ay bumalik sa pinakamataas na estado nito. Tumagal ng 3 araw bago ganap na naibalik ang espiritual na lakas ni David. Sa pagkakataong ito, natagpuan ni David ang isang bagay na napakahirap para sa kanya. Iyon ang kanyang kasalukuyang lakas, kahit na nagsasanay siya sa Demon Suppression Tower, ang bilis ay mas mabagal. Bago siya makalusot kay Marky Wo, kung gusto ni David na ibalik ang kanyang espiritual na kapangyarihan, malapit na siyang makabawi sa Demon Suppression Tower. Pero 3 araw na ang nakalipas. Ito ay para lang maibalik ang mental power. Kung gusto mong pagbutihin ang iyong lakas, natatakot ako na mas tumagal ito. Gayunpaman, hindi ito posible. Pagkatapos ng lahat, ang bawat pambihirang tagumpay sa larangan ay hindi lamang nagdaragdag ng kapangyarihan, ngunit din doble ang kahirapan ng paglilinang. Mukhang may oras ako para pumunta sa Red Lotus Palace. Naisip ni David ang kuweba ng Red Lotus Palace. Kung mabubuksan niya ang sekreto ng kuweba, maaaring malaking tulong ito sa kanyang paglilinang. Pagkatapos umalis sa Demon Town Tower, pumasok si David sa Hall of the Valley of the Wicked. Nandoon ang lahat ng 4 na manggagawa ng kasamaan at si Huang Ligo, at nang makita nila si David na lumalabas, lahat sila ay pumunta upang salubungin siya. Mr. Chen? Okay ka lang? Tanong ni Ding Dao kay David. Bahagyang ngumiti si David, okay lang, manatili ka sa Valley of Evil, pupunta ako sa Martial Arts Alliance. Nagulat ang lahat nang marinig na pupunta si David sa Martial Arts Alliance. Mr. Chen? Ang Martial Arts Alliance ay palaging itinuturing kang tinak sa laman. Ano ang ginagawa mo sa Martial Arts Alliance? Naguguluhang tanong ni Ding. Hindi niya alam na nahuli si Sonya ng Martial Arts Alliance. Ngunit alam iyon ni Huang Ligo. Sa sandaling sinabi ni David na pupunta siya sa Martial Arts Alliance, sinabi niya kaagad, ililigtas ba ni Mr. Cheng si Miss Sonya? Tumango si David. Kung ganoon ay samahan na kita, ang daming tao at kapangyarihan. Sabi ni Huang Ligo. Huangzo, sino itong Miss Sonya? Hindi nagtanong si Ding. Si Mr. Cheng ang kanyang kasintahan at kinuha ng Martial Arts Alliance. Sagot ni Huang Ligo. Ano, ang matandang Zushasha na iyon ay naglakas loob na hulihin ang kasintahan ni Mr. Chen, papatayin natin ngayon ang Martial Arts Association at ililigtas ang girlfriend ni Mr. Chen. Nang marinig ito ni Ding Busani, bigla siyang sumigaw ng galit. Sige, manatili ka na lang sa Valley of the Wicked, kaya kung pumunta mag-isa. Mahinang sabi ni David. Mr. Chen, ang lakas ng Martial Arts Alliance ay hindi kung ano ang nakikita mo sa ibabaw. Kung pupunta ka mag-isa, ito ay lubhang mapanganib. Hindi kinukumbinsi ni Ding si David. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito ay tuklasin ko lang ang ilalim ng Martial Arts Association, at hindi nila ako mangangahas na patayin ako.
Ang dahilan kung bakit naglakas loob si David na sumali sa alyansa ng martial arts ng mag-isa ay dahil hindi siya tahasang papatayin ni Zhu Jishan sa alyansa ng martial arts. Kabanata 1294. Tutal, pinipigilan nila si Mr. Shi. Walang gustong sabihin si Ding, ngunit naputol ito ng kaway ni David. Nakapagpasya na ako, huwag mo nang uulitin. Nang matapos magsalita si David, tumalikod siya at lumabas sa libis ng masasama. Nagmamadaling pinaalis ng 4 na tulisan at si Huang Liguo si David. Ngunit sa pag-alis ng lahat sa Taniguchi, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa Nundil. Kaagad pagkatapos noon, nakita ko ang 7 itim na anino mula sa malayo at malapit at mabilis na sinalubong sila. Lumapit kay David ang 7 lalaking nakaitim at malamig na tumingin kay David. Walang kinang ang mga mata ng 7 tao, para silang mga patay, at hindi man lang kumurap. At ang aura na nagmumula sa 7 taong ito ay talagang nagdadala ng aura ng bangkay. Kumunat ang noo ni David, medyo naging marangal ang mukha, hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong espiritu noon. Ngunit hindi malaki ang ding na iyon, ngunit nagbago ang kanyang mukha, Panginoon ng 7 masamang bituin. Kumunat ang noo ni David at sinabing, ano? Ano ang 7 evil stars? Bakit pakiramdam ko may aura ng bangkay ang 7 taong ito? Mr. Chen? Hindi na tao ang 7 lalaking ito, 7 na lang silang bangkay. Walang masyadong sinabi si Ding. Batay. Medyo natigilan si David. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakatakot ang aura ng 7 bangkay at kung bakit sila kumikilos. Mr. Chen? Ito ay isang mahabang kwento, ang 7 masasamang bituin na ito ay hindi tumutukoy sa 7 taong ito, ngunit sa pagmamanipula sa likod ng 7 taong ito. Ang 7 Evil Star Lord na ito ay isang masamang cultivator na dalubhasa sa paglilinang ng bangkay, katulad ng Corpse King ng Miao Village, at ang Miao Village ay gumagamit ng puppet control, ngunit itong 7 Evil Star Lord ay hindi ito ginagamit niya ang espiritual na kapangyarihan. At ang puppet body ng 7 Evil Star Lord ay maaaring maging kahit ano. Hanggat ito ay isang katawan, ang 7 Evil Star Lord ay maaaring pinuhin ang puppet body. Ngunit ang 7 fins ay nawala sa loob ng maraming taon, paanong biglang lumitaw ang isang puppet body dito? At ang 7 lalaki na ito, kung ihahambing sa kanilang hininga, ay hindi bababa sa 4 na marquises. Naguguluhang sabi ni Ding Dao. Nang marinig iyon ni David, bigla niyang napagtanto na hindi katakataka na may aura ng bangkay ang hininga ng mga lalaking ito. Hindi ko kilala ang 7 masasamang bituin na ito, hindi ko alam kung ano ang ipinadala niya dito sa 7 lalaking ito. Nagtatakang sabi ni David. Hindi ko alam, pero naipadala na ang katawan ng manika, dapat may misyon ito. Walang alerto sa mukha ni Ding. Nang bumaba ang boses ni Ding Dao, nakita niya ang 7 papay na katawan na biglang sumugod kay David. Magkasamang gumalaw ang 7 katawan ng manika at lahat ay tumalo ng mataas. Kaagad pagkatapos noon, 7 nakakatakot na hininga ang dumiretso kay David. Mr. Chen, mag-ingat ka. Malakas na sigaw ni Dingbo, at biglang bumangon ang kanyang katawan. Ang 4 sa 4 na kontrabida ay agad ding umakyat sa langit at sumugod sa 7 katawan ng manika. Mabilis na umatras si David, at hindi nagtagal ay 10-10 metro na ang layo niya. At sa mismong kinatatayuan niya, nagkaroon ng malaking pagsabog, at ang malalim na hukay ay sumabog sa isang iglap. Ang mukha ni David ay naging lubhang madilim, isang gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan, at ang kanyang katawan ay nagsimulang natatakpan ng mga kaliskis, at nagsimula ang isang buo na gininto ang katawan. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, ang Dragon Slaying Sword ay lumitaw sa kamay ni David, at pagkatapos ay may matinding liwanag sa kanyang mga mata, dumiretso siya patungo sa 7 bangkay ng papay. Damn, iilan na lang ang patay at gusto pa nila akong patayin. Galit na galit si David. Wala siyang kakilala na 7 fins na si Xingjun, pero ang kabilang partido ay gusto ng sarili niyang buhay, paanong hindi magagalit si David? Ang Dragon Slaying Sword ay nagpasiklab ng apoy, at pagkatapos ay tinusok ng espada ang dibdib ng bangkay ng manika. Nang naisip ni David na ang isang espada ay makakalutas ng isang problema, at malapit nang bumunot ng espada, ayaw niyang biglang tumama ang katawan ng manika sa dibdib ni David. Ang katawan ni David ay lumipad ng patiwarik, ngunit ang katawan ng papay na tumusok sa kanyang dibdib ay sumugod patungo kay David nang hindi kumukurap. Kabanata 1295. Mr. Chen.
Hinawakan ni Huang Ligo ang isang espada at humakbang pasulong upang harangan ang katawan ng manika. Napakunot ng noo si David matapos tingnan ang katawan ng manika na siya mismo ang sumaksak, ngunit walang nangyari. Ito ay masyadong baluktot. Naningkit ang mga mata ni David, at saka tumaas ang katawan sa ere. Sa isang iglap, muling lumitaw si David sa harap ng katawan ng manika. Siya! Itinaas ni David ang Dragon Slaying Sword at nilasla sa galit. Ang espadang ito ay makapangyarihan. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay bumuhos mula sa Dragon Slaying Sword. Pinutol ni David ang katawan ng manika gamit ang isang kamay sa isang iglap at lumipad palabas. Ngunit sa belang iyon ay walang bakas ng dugong lumabas. Kahit na ang isang braso ay natitira, ang katawan ng manika ay sumugod kay David nang hindi kumukurap. Si David ay inatake ng isang tubo ng enerhiya, si David ay lihim na pinagsabihan, at ang kanyang katawan ay mabilis na umatras. Bang bang bang! May isang tunog ng pagsabog, at agad na lumabas si David mula sa ilang malalalim na hukay. Bawa! Iniluwa ni David ang dumi sa kanyang bibig at tiningnan ang katawan ng manika, masyadong baluktot ito. Ngunit hindi na hinintay na makahinga si David, muling sumugod ang katawan ng manika kay David. Dalawang katawan ng manika ang patungo din kay David. Ang target lang nila ay si David, kaya kahit tulungan ng apat na tulisan na pigilan si David, ang mga pupe na katawan na ito ay susugod kay David sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataon. Nakakunot ang noo ni David habang nakatingin sa katawan ng manika na sumusugod sa kanya, puno ng galit ang mga mata nito. Habang hawak ang isang alon ng Dragon Slaying Sword, itinulak niya pasulong ang kanyang kaliwang kamay. Ang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ay nagtulak sa apoy ng Dragon Slaying Sword ng diretso sa loob ng 10 metro. Ang nagngangalit na apoy ay mabilis na nasunog sa ilalim ng impluwensya ng espiritual na kapangyarihan. Agad na sinunog ang mga katawan ng manika na iyon. Nagkaroon ng pagsabog ng sunog na amoy na sinamahan ng kaluskos. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si David. Bagamat ang mga katawan ng manika na ito ay hindi maaaring putulin hanggang mamatay, maaari silang masunog hanggang sa mamatay, tama ba? Ngunit sa sandaling nakahinga ng maluwag si David, nakita niya ang katawan ng dalawang manika na nagliyab at sumugod patungo kay David. Kahit na nasusunog ang buong katawan, ang mga katawan ng manika na ito ay hindi umatras o natarante man lang. Oh damn! Nang makita ito, mabilis na umatras si David, para lang habulin ng dalawa sa mga pupe na katawan. Mr. Chen, putulin mo ang ulo ng katawan ng manika, hindi nila ito makontrol. Sigaw ni Ding Dao kay David. Nang marinig iyon ni David, hinawakan niya ang Dragon Slaying Sword, pinatatag ang kanyang katawan, at pinutol ang ulo ng katawan ng manika. Bagamat dumanas din ng suntok ang kanyang katawan, ngunit si David ay isang gintong katawan at hindi nasugatan. Naputol ang ulo ng katawan ng manika, at agad na bumagsak ang katawan sa lupa. Tila ang kabilang panig ay gumagamit ng espiritual na kapangyarihan upang kontrolin ang mga pupe na pagkain na ito, at kailangan pa rin nito ang mga ulo ng mga bangkay na ito. Kung ito ay isang walang ulo na katawan, walang paraan upang makontrol ito. Alam ni David ang isang paraan para masira ang katawan ng manika, kaya hinawakan niya ang dragon na pumapatay ng espada at nagsimulang magwalas ng tuloy-tuloy. Pinutol ni David ang katawan ng 7 manika sa loob ng wala pang 1 oras. Pagkaraang putulin ang ulo ng 7 bangkay ng manika, sa madilim, mamasa-masa, madilim na kuweba, isang lalaking may sirang buhok at mga mata na parang mga kampanang tanso ang humiga sa tabi ng lalaking ito na humigit kumulang 12 bangkay. Ang taong ito ay nasa bibig ng 7 devils na si Xingjun Ding Dao. Ilang taon na siyang nawawala at nagsasanay ng sarili niyang body enhancement technique. Paano ito nagawa ng Toyvori na ito? Ang 7 manika kong katawan ay namatay ng napakabilis. Sabi ni Chisha Xingjun na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, ang mukha ni Chisha Xingjun ay bumalik sa isang malamig na ekspresyon, at sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, na puno ng itim na ambon ang kanyang palad, at ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa ay nagsimulang gumalaw. Kabanata 1296. Valley of the Ungodly. Matapos mamaster ni David ang mga pupe na katawan na iyon, walang tigil siyang sumugod sa Kyoto. Hindi mahalaga kung magtagumpay siya ngayon o hindi, kailangan ni David na subukan. Bagamat si David mismo ay walang masyadong pag-asa, palagi siyang may dapat gawin, hindi niya mapapanood si Sony Affer dito.
Sa Martial Arts Alliance sa ngayon, bahagyang nakapikit ang mga mata ni Zhu Jishan at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Ang 7 bangkay ng Popeye, kasama ang 4 na Marky Wo, ay hindi man lang napatay si David. Damn! A dead man's a dead man. Kung wala kang utak, why don't you start screw around when David's alone? Talagang tumakbo ako sa lambak ng masasama sa simula, kung ano ang isang fucking idiot. Nagmura si Zhu Jishan, ngunit walang paraan, ang katawan ng Popeye ay walang iniisip, paano nila ito maiisip? Sa tabi ni Zhu Jishan, ilang elder ang nakatayong magalang, hindi nang ahas na magsalita. Kayong tatlo, hindi na kayo nakatayo dito, umalis na kayo, basura silang lahat. Nang makita ang mga matatandang ito, nagalit si Zhu Jishan. Ngayong pumasok na si David sa WoW, ang mga matatandang ito ay hindi na mga kalaban ni David, kaya nabigla si Zhu Jishan nang makita sila. Walang lakas ng loob na magsalita ang tatlong matanda, yumuko sila at naglakad palayo. Pagkatapos maglakad palabas ng tarangkahan ng Martial Arts Alliance, ang dakilang elder ay sumingot ng galit. Sobra naman, kaming tatlo ang matatanda ng Martial Arts Alliance, kaya ganito ang trato sa amin. Sabi ng unang elder sa isang kapaligiran, halatang hindi nasisiyahan sa saloobin ni Zhu Jishan. Kuya, kalimutan mo na ang nagpasama sa atin kaysa sa iba, at ngayong nagsanib puwersa tayo, hindi na tayo kalaban ni David. Bamantong hininga ang pangalawang matanda. Masyado namang nakakatakot ang David na iyon. Ilang araw na ang nakalipas, hiniling sa akin ni David na magdala ng mensahe sa pinuno na siya ay papasok sa ating Martial Arts Alliance mag-isa. Nanginginig ang boses ng ikatlong matanda habang iniisip niyang harapin si David ng mag-isa sa araw na iyon, natakot ang ikatlong matanda. Nasa isip lang ni David at iniisip niya na kung papatayin niya si Ning Dahay, hindi siya magagapi sa mundo. Malamig na sumangot ang pangalawang matanda. Ngunit sa sandaling matapos ang mga salita, ang tatlong matanda ay natigilan saglit. Dahil nakita nila si David na nasa harapan nila at agad silang naglakad. Nang makitang papalapit si David, mabilis na nakahinga ang tatlong matanda, at medyo nanginginig din sa mga sandaling ito ang isa pang matanda na sadyang naiinis. Natagpuan din ni David ang tatlong matanda ngunit hindi sila pinansin. Sa halip, dumaan siya sa kanila at dumiretso sa Martial Arts Alliance. Sa oras na ito, ang tatlong matatandang ito ay hindi na nababahala sa mga mata ni David. Habang pinapanood si David na naglalakad, nagkatinginan ang tatlong matatanda at medyo nabigla. Biglang gustong magsalita ng pangalawang matanda at pinigilan si David, ngunit pinigilan siya ng unang matanda. Kuya, itong si David ay pupunta sa Martial Arts Federation. Sabi ng isa pang matanda. Hindi ako bulag, nakakakita ako. Tumingin ang unang elder sa pangalawang elder, tere na at magkunwaring hindi natin siya nakita. Gusto mo bang maging kumpay ng kanyen? Nang marinig ito ng isa pang matanda, umiling siya sa takot, at pagkatapos ay nagpanggap ang tatlong matanda na hindi nakita si David at mabilis na umalis. Pinto ng Martial Arts Alliance. Dalawang gwardya ang direktang nakatayo sa magkabilang gilid, at ang dalawang gwardya na ito ay nag-iisa sa kaharian ng Wazang. Dapat mong malaman na ang Panginoon ng Wazang ay itinuturing na parang emperador sa isang maliit na bayan. Pero dito ka lang makatingin sa pinto. At nagsumikap din ang dalawang martial sects dahil nakapasok sila sa Martial Dao Alliance at ang cultivation resources na natanggap nila ay walang kapare sa labas. Habang gumagaling ang kaharian, lalo silang umaasa sa mga mapagkukunan ng paglilinang, kaya maaari lamang nilang panoorin ang pinto sa Martial Arts Alliance. Kanina lang napagalitan ang tatlong matanda. Mukhang hindi natutuwa ang pinuno ng alyansa sa mga oras na ito. Huwag natin siyang guluhin. Kinausap ng isang gwardya ang isa pang gwardya. Kabanata 1297. Ngayon ay unti-unting bumababa ang posisyon ng mga matatandang ito, at pinapagalitan sila ng unyon kung hindi sila kumikilos. Mukhang hindi madaling gawin ang elder na ito. Napabuntong hininga ang isa pang guard. Hindi mo alam, madalas lumalabas ang pinuno ng alyansa sa panahong ito, at sa tuwing babalik siya, may maibabalik siyang mga kampyon, lahat sila ay mga marquis, at hindi ko alam kung saan sila nakapasok. Sila. No wonder lagi na lang pinapagalitan itong mga matatandang ito, bumababa na ang status nila, parang nirerespeto pa ang lakas. Hindi, sa palagay ko ay hindi ito magtatagal. Nagbabago ang mga elder at pinuno. Pagkatapos ng kamatayan ni Direktor Guo, walang sino man ang maaaring kumuha ng nangungunang pwesto.
Habang nagkukwentuhan pa lang ang dalawang gwardya ay bigla silang nakaramdam ng nakakagigil na pagpatay sa di kalayuan, nanginginig ang dalawa at nagmamadaling ibinaling ang tingin sa malayo. Nakita ko ang isang dahan-daang lumilitaw na figure na patuloy na naglalakad patungo sa Martial Arts Alliance. Tumigil ka nga, sino ka? Ito ang powerhouse ng Martial Arts Alliance at walang pwedeng lumapit. Sigaw ng guard kay David. Si David ay mukhang kalmado, hindi umimik at naglakad pa rin patungo sa Martial Arts Alliance. Sa pagkakataong ito, inis ni David ang dalawang gwardya. Tigilan mo nga ako, o pwede na tayo. Malakas din ang sigaw ng isa pang guard. Napahinto si David at saka dahan-daang tumingin sa dalawang tao. Sa pagtingin pa lang nito, nanlamig ang buong katawan ng dalawang gwardya, para silang nahulog sa kuweba ng yelo. Binibigyan kita ng pagkakataon, umalis ka na. Malamig na sabi ni David. Nagulat ang dalawang gwardya, nagkatinginan, at pagkatapos ay nagtanong, sino kayo? Bakit kayo pumasok sa Martial Arts Association ko? David. Dahan-daang sinabi ni David ang pangalan niya. Nang sabihin ni David ang kanyang pangalan, biglang nanlaki ang mga mata ng dalawang guard, umiikot ang pangalan ni Adam at napalunok sila. Ang katawan ay patuloy na nanginginig, at ang mga binti ng isang tao ay tumutulo ng dilaw na likido. Tiningnan ni David ang dalawang tao na may paghamak at saka dir-diretsyong naglakad patungo sa loob ng Martial Arts Alliance. Ang dalawang gwardya ay hindi nang ahas na pigilan sila, at hindi pa rin naglakas loob na magsalita. Habang naglalakad si David sa Martial Arts Alliance, nakabawi ang dalawang gwardya at tumalikod at tumakbo palayo. Alam nila na kung mananatili sila dito, natatakot silang mamatay ng malungkot. Pumasok si David sa Martial Arts Alliance at tumingin sa paligid. Iyon ang unang beses na lumakad siya sa harap ng pintuan. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si David sa Martial Arts Association, nagkaroon ng malakas na pagpatay na lumulutang sa paligid. Bahagyang pumikit ang mga mata ni David, at agad na lumipat ang kanyang mental awareness patungo sa kaibuturan ng Martial Arts Alliance. Gayunpaman, nang makalabas na ang kamalayan ni David, bigla siyang nabasag ng sobrang nangingibabaw na aura. Nanginginig si David at biglang nagmulat ng mata. Sa sandaling ito, ang mukha ni David ay pangit, at ang kanyang mga kilay ay magkadikit. Kakasali pa lang niya sa Martial Arts Alliance sa pagkakataong ito, at nakatagpo siya ng napakalakas na aura. Halos walang kahirap-hirap na naputol ang kanyang kamalayan. Mukhang nakatago talaga ang Martial Arts Alliance na ito, hindi kung ano ang nakikita sa ibabaw. Nagreklamo si David sa sarili, ngunit dahil dumating na siya, hindi na uurong si David. Naglalakad patungo sa kailaliman ng Martial Arts Alliance, ang una ay isang patio na napapalibutan ng mga anti-gang bahay, at pagkatapos dumaan sa isang arco, mayroong isang bulwagan na may maraming silid sa magkabilang gilid. Naglakad si David sa looban at dumating sa bulwagan, ngunit wala siyang nakasalubong na kahit sino, kaya naman kakaiba ang pakiramdam ni David. Tumayo si David sa gitna ng koridor, tumingin sa paligid at nais na ipadala ang kanyang espiritual na kahulugan upang masuri, ngunit sa wakas ay sumuko. Sa halip na sayangin ang espiritual na kapangyarihan, mas mabuting umungol at isuko ang bundok ni Zuji. Naniniwala si David na dapat malaman ni Zuji siya na naririto siya, kung hindi, hahayaan ng mahalagang alyansa ng martial arts na pumasok ang mga tao sa kanilang kalooban, at walang makakapigil dito sa hitsura nito. Matandang Zuji-san, umalis ka rito, narito ako para humingi sa iyo ng isang tao. Si David ay umungal ng malakas, at ang buong bulwagan ay umugang. Kabanata 1298. Nang huminto ang dagendong ni David, isang dagendong ang lumabas, napakatapang mo, maglakas loob na pumasok sa aking alyansa sa martial arts. Nang maglaon, higit sa 100 mandirigma na nakasuot ng itim na kasuotan sa pagsasanay na may nakalagay na logo ng Martial Arts Alliance ay bumuhos sa mga bahay ng dalawang pagsubok. Tumingin si David sa mga taong ito at malamig na bumaantong hininga, nasaan si Zuji-san. Hayaan siyang lumabas. Hindi naman siya natatakot at nagiging pagungdiba. Matapang, maglakas loob na sir ang aming pinuno ng alyansa ng ganito, nililigawan si kamatayan. Galit na sumigaw ang isang lalaki mula sa Martial Arts Alliance at akmang sasalakayin si David gamit ang dalawang talam. Tumigil ka na. Isang boses ang nagmula sa kailaliman, at pagkatapos ay nakita ko si Zuji-san na dahan-daang lumabas. Kampi. Nang makita si Zuji-san, lahat ng mga taong ito ay sumigaw ng may paggalang. David,
Akala ko noong una ay nagbibiro ka, pero hindi ko inaasahan na maglalakas loob ka na pumasok sa martial arts league ko. Sa tingin mo ba kung papatayin mo si Ning Dahay, hindi ka na magagapi sa mundo? Ngunit mayroon kang ilang mga kasanayan. Sa mga nakababatang henerasyon ng mga mandirigma sa Kyoto, ikaw ay itinuturing na isang pinuno. Sa kasamaang palad ikaw ay masyadong baliw, napakabaliw upang maglakas loob na pumasok sa aking martial arts league. Tumingin si Zujishan kay David na may paghamak at panunuya sa kanyang mukha. Malamig na tiningnan ni David si Zujishan, at ang kanyang nakamamatay na aura ay nagsimulang punan ang kanyang katawan. Narito ako upang magtanong sa isang tao, hindi upang makinig sa iyong kalokohan. Sinabi ni David na agad na napuno ng nakakatakot na kapaligiran ang buong bulwagan. Nakaramdam ng malamig na hininga ang mga tao ng Martial Arts Alliance, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. At inalis ni Zujishan ang paghamak sa kanyang mga mata at sinabing may malamig na mukha, may gusto ako. Sino ang gusto ko? Don't pretend to be my mom. Umalis ang girlfriend ko sa Martial Arts League. Andito ka pa ba nagpapanggap na hindi mo alam? Galit na galit si David kay Zujishan, bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit, at ang kanyang mga mata ay naging pula. Isang gintong liwanag ang kumikislap at may sukat na tumakip sa katawan ni David. Ang nakakatakot na aura ni David ay agad na nagparamdam sa mga miyembro ng Martial Arts Alliance na inapi. Anong sabi mo? Hindi ko alam, sana hindi mo sinisiraan ang Martial Arts Association natin. Si Zujishan ay patuloy na nagpapanggap na wala siyang alam. Hayaan mong lumaban ang nanay mo, bitawan mo ako. Galit na sigaw ni David, at isang nakakatakot na aura ang agad na kumawala sa paligid. Ang mga miyembro ng Martial Arts Alliance ay biglang nakaramdam ng bugzo ng hangin, at pagkatapos silang lahat ay direktang natangay. Ang ilan sa mga mahihina ay direktang durog sa viscera, nagsuka ng dugo at namatay. Nang makita ang eksenang ito, sumimangot si Zujishan. David, naglakas loob ka bang pumatay ng mga tao sa aking Martial Arts Association? Hindi lang ako papatay ng tao, kundi sisirain ko rin ang nasira mong alyansa sa martial arts. Tumataas tuloy ang aura ni David. Ang isang galit na kapaligiran ay patuloy na kumalat sa paligid niya, at gusto ni David na buwagin ang buong samahan ng martial arts. Kaya lang kahit anong hininga ni David ang gustong kumalat sa akin, hindi nito maalog ang mga gusali sa paligid. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni David na ang alyansang ito ng martial arts ay protektado ng isang magic circle. Hindi man masisira ang gusali, hindi ito makatiis ng mga miyembro ng Martial Arts Alliance. Ang kanilang mga mukha ay lubos na nagbago, at ang nakakatakot na aura na ito ay pamunit pa ng ilang tao. Hypersensitive. Nang makita ito, iminulat ni Zujishan ang kanyang mga mata at sinampal si David. Halika, papatayin kita ngayon. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang kamao, at pagkatapos ay sinuntok niya ito. Isang nakakatakot na banal na kapangyarihan ng dragon ang sumabog mula sa kamao ni David at tumama ng malakas kay Zujishan. Boom! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw, yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok, at ang nakakalat na enerhiya ay parang karit na umani ng espiritu ng mga nakapaligid na mandirigma ng Martial Dao Alliance. Tumalsik ang dugo, umungol ang mga multo at lobo, at ang iba pa sa mga tao ay desperadong tumakbo para sa kanilang buhay. Kabanata 1299. Ang mga kahihinatnan ng dalawang marquises na nag-aaway sa ganoong saradong espasyo ay hindi makatiis sa mga taong ito. Napaatras ng ilang hakbang ang katawan ni David. Bagamat hindi gumalaw si Zujishan, naging pangit ang kanyang mukha. Bagamat maagang pumasok si Zujishan sa Marquis Realm at mas malakas pa ang kanyang lakas kaysa kay David, ang suntok ay nagpaginhawa sa kanya ng kaunti. Dahil ramdam na ramdam niya ang banta ng kamatayan sa lakas ng suntok ngayon. Nakita niyang narito si David para magtrabaho ng husto. Sabi nga sa kasabihan, ang malambot ay takot sa mahirap at ang mahirap ay takot sa kamatayan. Kung pumutok ang litid ni David at pasabugan niya ang sarili, kahit 3 ang ulo at 6 na braso niya, baka hindi na siya mabuhay. David, you dare not do whatever you want in our martial arts association because you have the support of Mr. Shi. Talagang nababalisa ako, at nangangahas akong patayin mo ako. Nagbanta si Zujishan kay David. Tumigil ka nga sa kalokohan mo, hayaan mo na ang girlfriend ko o mamatay. Ang mga mata ni David ay iskarlata, at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay patuloy na tumataas.
Sa ganitong pagtingin kay David, sumasakit din ang ulo ni Zhu Jishan. Kung talagang pinatay si David, hindi niya ito maipaliwanag kay Mr. Shi. Ngunit kung gumugol siya ng oras kasama si David ng ganito, natatakot siya na sisubog si David. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Zhu Jishan, "Okay, sandali, dadalhin ko ang girlfriend mo." Kumunat ang noo ni David at tumingin kay Zhu Jishan. Hindi niya inaasahan na masayang sumang-ayon si Zhu Jishan. Parang dapat may dayaan, pero kahit alam niya ang dayaan, papayag lang siya. 5 minuto, hindi ko makikita ang girlfriend ko, papatayin ko lahat ng nasa Martial Arts Alliance. Malamig na sabi ni David. Huwag kang mag-alala, hindi aabot ng 5 minuto. Bahagyang itinaas ni Zhu Jishan ang gilid ng kanyang bibig, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa kaibuturan ng Martial Arts Alliance. Matapos madaanan ang pinto, may ngiti sa sulok ng bibig ni Zhu Jishan, at pagkatapos ay binuksan ang sekretong pinto, at lumitaw ang 4 na tao na eksaktong magkamukha sa puting damit. Kayong 4, patayin ninyo ang lalaking iyon sa hallway, bilasan. Sabi ni Zhu Jishan sa 4 na tao. Huwag kang mag-alala, umaasa ako sa pinuno. Sabay na tumango ang 4. Nang makita ang 4 na tao na papasok sa bulwagan, si Zhu Jishan ay kumislap, tumalon palabas ng Martial Arts Alliance, at pagkatapos ay nawala sa malayo. Gusto niyang pumatay gamit ang kutsilyo at hayaan ang 4 na taong ito na patayin si David, at wala na siya sa Martial Arts Alliance. Sa ganitong paraan, kahit ituloy ito ni Mr. Shi, hindi maiiwasang magkaroon siya ng dahilan. Sumapi daw si David sa Martial Arts Alliance nang walang pahintulot na pumatay, at pinatay siya ng mga tao ng Martial Arts Alliance, at wala siya sa Martial Arts Alliance, kaya wala siyang kinalaman sa kanya. Napakaganda ng ideya ni Zhu Jishan, at sigurado siyang mapapatay ng 4 na taong iyon si David. Ang 4 na taong ito ay mga token na ginamit ni Zhu Jishan at natagpuan sa malalalim na kabundukan. Lahat ng 4 na tao ay nasa Marquee Realm dahil sila ay masasamang magsasaka at nakakapagtago lamang. Hinihintay ni David si Zhu Jishan sa bulwagan. Hindi niya alam na nakatakas na si Zhu Jishan. Makalipas ang ilang minuto, napakunot ang noo ni David, at agad na tumingin ang kanyang mga mata sa kaibuturan ng Martial Arts Alliance. Nakita ko ang ilang nakakatakot na paghinga na dumiretso sa kanya, at ilang mga hininga sa wakas ay nagsama-sama, tulad ng isang mabilis na gumagalaw na cannonball. Nang makita ito, biglang tumango si David. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng dragon ay sumugod din at nabangga ang isa't isa gamit ang kapangyarihang iyon. Boom! Isang malaking dagandong ang biglang sumabog, at ang nakakatakot na enerhiya ay nawala. Kung wala ang proteksyon ng Magic Circle, ang gusali ng Martial Arts Alliance ay ilang beses nang gumuho. Nanginig ang katawan ni David, at pagkatapos ay malamig na tumingin sa kaibuturan ng Martial Arts Association. Naabot mo na ang kaharian ng Martial Marquee sa murang edad. Talagang talented ka, pero Marquee lang, maglalakas loob ka bang sumali sa Martial Arts Alliance ng mag-isa? Pagkatapos ng tunog, 4 na tao na nakasuot ng puti ang lumitaw sa harap ni David. Kabanata 1300. Tiningnan ni David ang 4 na tao na pare-pareho ang suot na damit, ngunit magkamukha sila. Hindi mo na kailangang mag-isip tungkol dito upang malaman na ang 4 na taong ito ay quadruplets. Gayunpaman, ang 4 na taong ito ay pawang nasa Marquee Realm, na naging dahilan ng pagiging solemna ng mukha ni David. Sino ka? Nasaan si Zhu Jishan? Tinanong ni David ang 4 na tao. You don't have to care who we are, kailangan mo lang tandaan na kaming 4 ang nagpahatid sa'yo. Mahinang sabi ng isang tao. Nang marinig ito ni David, agad siyang nagalit, Zhu Jishan, ikaw na matandang sinungaling, gumawa ka ng isang bagay. Hindi mo kailangang sumigaw, kung may kakayahan kang patayin kaming 4, natural na lalabas ang pinuno ng alyansa. Pagkatapos magsalita, ang 4 na tao ay huminga ng sabay-sabay, at ang lahat ay nagsimulang lumiwanag. Gayunpaman, ang flash ng liwanag ng 4 na tao ay hindi pareho, na nagpapatunay na ang mga pamamaraan ng paglilinang ng 4 na tao ay hindi pareho. Papatayin mo ba ang sarili mo o gusto mong gawin nating 4? Kung papatayin mo ang sarili mo, mas komportable kang mamatay. Kung mahulog ito sa kamay ng 4 nating magkakapatid, kung gayon. Nakangiting sabi ng pinakamatanda sa kanilang 4. Kuya, anong masasabi mo sa kanya? So hippie at malambot na karne, kahit gusto mo siyang patayin, hayaan mo kaming 4 na magsaya at mag-usap tungkol dito.
Ang pangatlo sa apat ay nagpakita ng miserableng ekspresyon. Nang marinig iyon ni David, hindi niya napigil ang mapailang, at saka tumingin sa apat na tao sa harapan niya, nakakadiri, kahit kayong apat na kakapromote pa lang ay naglakas loob na magsabi ng mga ganoong kalaking bagay. Pagkatapos magsalita ni David, lumabas siya, at agad na bumungad sa kanyang katawan ang isang gintong liwanag. Sa sandaling ito, si David, na parang Diyos ng digmaan, ay tumingin sa apat na tao sa kanyang harapan ng may paghamak. Hindi ko talaga alam kung mabubuhay ako o mamamatay, kaya ihahatid na kita. Malamig na bumantong hininga ang pang-apat, at agad na lumipat ang kanyang katawan patungo kay David, at ang tubo ng enerhiya ay sumugod patungo kay David. Pang-apat, ang batang ito ay puno ng kayamanan, pansinin mo. Ang pangatlo ay umungal ng malakas. Pangatlong kapatid, siguraduhin mo. Sabihin na nating nakarating na ang pang-apat na anak sa harap ni David at nag-swipe ng suntok sa balikat ni David. Parang ayaw niyang patayin agad si David, gusto lang niyang mawala ang kakayahan ni David na lumaban. Maliit. Nang makitang labis siyang hinamak ng mga lalaking ito, namuo ang galit ni David sa kanyang puso. Banal na kamao ng liwanag. Galit na sigaw ni David, isang makinang na gininto ang liwanag ang kumislap sa kamao ni David, ang kapangyarihan ng dragon ay lumaki, at pagkatapos ay sinuntok ito ni David. Boom! Isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang sumabog, at ang eksena ay napuno ng nakakatakot na layunin ng pagpatay. Kaagad pagkatapos, narinig ko ang isang matalim na bitek ng buto at isang hiyawan. Paano makakapaglaro itong pang-apat na bata na may ganoong kabigat na shot? Ang pangatlong bata ay humagulgol nang makita niya ang isang figure na diretsyong lumilipad patungo sa kanila. Pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa harap nila. Sa sandaling ito, ang mga kamay ng ika-apat na bata ay nakapilipit na, at ang mga buto ni Bao Sensen ay nakalantad sa labas, at ang kanyang katawan ay tumutulo ng dugo, at ang kanyang hitsura ay napakalungkot. Sa pagkakataong ito, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng ilang tao, hindi kapani-paniwala ang kanilang mga mukha. At pagkatapos nasakta ni David ang ika-apat na anak sa isang suntok, ang kanyang aura ay patuloy na pumailanglang, at ang kanyang hangarin na pumatay ay kagilahil-alas. Nagkatinginan ang natitirang tatlong lalaki at nagmamadaling tinulungan ang pang-apat. Pagkatapos ay kumuha ang matanda ng isang itim na tableta na napakabango at inilagay ang tableta sa bibig ng ika-apat. Matapos lunukan ang mga table tasks, pinigan ng kuya ang magic formula, at nagsimulang palibutan ng itim na ambon ang sugat ng pang-apat na elder, at hindi nagtagal ay isang kakaibang eksena ang naganap. Nakita kong dahan-daang nakabawi ang kakaibang hubog na braso ng ika-apat na bata at nagsimulang tumubo din ang mga nakalantad na buto. Kumunat ang noo ni David, kaya kayo ay mga masasamang magsasaka, mukhang hindi dalisay ang martial arts alliance na ito. Napatitig si David sa apat na tao sa kanyang harapan, patuloy na nagwawala ang kanyang aura. Sa pagtingin kay David sa harap nila, ang mga mukha ng apat na tao ay naging mataimtim, at wala nang anumang paghamak sa simula. No wonder naglakas loob kang sumali sa Martial Arts Alliance ng mag-isa. May kakayahan ka pala. Tumingin ang amo kay David at malungkot na sinabi. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, ngayon ay aalisin ko ang pinsala sa mga tao at sisirain ko ang iyong apat na masasamang magsasaka. Galit na sigaw ni David. Masyado kang mataas sa sarili mo. Malamig na umungol ang amo. Kapag naparalisado, napakalakas ng batang ito na muntik na niya akong patayin. Ginalaw ng ika-apat na bata ang kanyang braso at gumaling tulad ng dati. Sa pagtingin sa lalaki, siya ay na-promote sa marquee, gaano kataas ang kanyang kapangyarihan. Naguguluhan din ang ikatlong anak. Kalokohan, kung hindi malakas ang batang ito, sana hayaan ng leader na kumilos tayong apat. Ngayon ay sabay nating papatayin ang lalaking ito bilang springboard. Hindi na magtatagal, ang buong Kyoto Martial Arts World ay magiging atin na. Nang tumigil sa pagsasalita ang amo, humakbang pasulong. Ilan pang mga tao ay humakbang pasulong, at ang hininga sa kanilang mga katawan ay patuloy na sumabog. Sa pagharap sa apat na masasamang magsasaka, si David ay hindi nataranto o umatras, ngunit isang nagngangalit na apoy ang sumunog sa kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay puno ng labanan. Masamang pag-aayos. Nang sabihin ni David, ang buong tao ay parang isang kanyan, at siya ay binomba ng isang suntok. Gusto niyang mag-strike muna.
Bagamat kayang ayusin ng apat na lalaking ito ang pinsala, napansin din ni David na kailangang magtulungan ang apat na lalaki na ito para ayusin ang pinsala, at ang bilis ay hindi partikular na mabilis. Hanggat mabilis kang mag-shoot para matalo ang apat na taong ito ng mabilis, hindi sila maaaring makipagtulungan sa isa't isa upang ayusin. Ginamit ni David ang kapangyarihan ng banal na dragon sa suntok na ito at agad na nag-transform sa isang gintong dragon, hinayaan ng dragon na umungol at sumugod sa kanila. Ang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ay naging dahilan upang biglang magbago ang ekspresyon ng apat na lalaki. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.